sumunod ka sa Panginoon, talagang, in opposition na tayo kay Satan. Huwag kayong matakot. Okay? Dahil, sabi nga ng salita ng Diyos, greater is He that is in you than he that is in the world. Okay? So nakita din natin last Wednesday na si Satan may mga gagamitin siya para ma-discourage tayo, para maging ineffective tayo ng mga Christians. Gagamitin niya yung disappointment. Di ba? May pinagpe-pray ka, pero hindi agad sinagot ng Panginoon, na di-disappoint tayo. Okay? And then pagtapos nating ma-disappoint, nadi-discourage tayo dahil hindi natin nakuha yung gusto natin mula sa Panginoon. And then, dahil nga si Satan, babatuhan pa niya tayo ng mga kasinungalingan, sasabihin niya, hindi ka mahal ng Diyos, hindi niya binigay yung hiniling mo. Okay? Ano bang hiniling mo? Humiling ng pera, pambili ng alak. Talagang hindi ka bibigyan ng Panginoon, di ba? Ng pera, pambiling alak. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pera para panggamit sa bisyo. Hello? Okay? Bibigyan ka ba ng Diyos? Lord, bigyan mo ako ng kalakasan kasi mangho-hold up ako ngayon eh. Tingnan mo. Hindi ka bibigyan noon. Okay? Okay? So, bibigyan ka ng Panginoon ng isang bagay na hindi taliwas dun sa nature and character ng Diyos. God is a holy God. Okay? So si Satan, babatuhan ka niya na, hindi ka mahal ng Panginoon dahil hindi mo nakuha yung gusto mo. Magkakaroon ng despair. So mag-uumpisa sa disappointment, magiging discouragement, tapos magiging despair. Okay? O kaya naman, baka meron dito ngayon na ikaw ay ginawan ng masama, nagrabyado ka ng isang tao at hinihiling mo, Panginoon, yung taong yan, kidlatan mo. Di ba? Hanggang ngayon, di pa rin kinidlatan. Ilang bagyo na dumaan. No? Pero huwag mo nang hilingin yan. Sa Book of Psalms, meron tayong mga imprecatory prayers. Okay? Talagang yan, galing sa puso ng psalmist. Pero ano bang sabi ng Panginoon sa atin? Patungkol sa mga kaaway natin, patungkol dun sa mga ng agrabyado na nakit sa atin. Ano sabi ng Panginoon? Love your enemies. Di ba? Ibang klaseng pag-ibig yan. Kasi nga, yung pag-ibig na yan, nagmumula sa Panginoon. Anong sabi ni John? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Okay? Hindi nga ma-express ni John yung love eh. Sabi lang niya, behold, what manner. Okay? Kasi hindi masusukat yung pag-ibig ng Diyos na tayo, kaaway ng Diyos, nagkasala tayo sa Diyos, pero tayo ay pinatawad niya. Pinatawad niya tayo sa lahat ng kasalanan. Tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At pag ikaw ay ligtas, ngayon, kung ikaw ay ligtas na, ang tawag niya sa iyo ay anak niya. You are now a child of God. O di ba? Anong klaseng pag-ibig? What manner of love the Father hath given unto us? So tayo ay i-discourage si Satan, ilalagay tayo sa despair, and then kapag nangyari yan, madi-delay yung pagsunod natin sa Panginoon. Lord, di na ako susunod sa iyo. Di mo naman ginawa yung hinihiling ko eh. Di na ako susunod sa iyo, Panginoon. Yung kaaway ko, pinag-pray ko na madulas. Hindi nadulas eh. Di ba? So, kahit na hindi masagot yung mga prayer natin, kahit na wait, sabi ng Panginoon, maghintay lang tayo sa kasagutan, magtiwala pa rin tayo sa Kanya. Amen? Pero si Satan, gagamitin yung mga bagay na yan para alisin tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi si Satan, deceiver siya. Ano ibig sabihin ng deceiver? Manloloko itong si Satan. Okay? Kaya nga, last Wednesday, tinignan natin, paano pa tayo magiging matagumpay? How can we overcome? Kasi binanggit dyan sa Revelation chapter 3 verse 12, him that overcometh. Okay? Hindi sabi, if some will overcome. No, him that overcometh. We can overcome because nasa atin ang Panginoon. Pagligtas ka, okay, you can overcome the world because Christ is in you. Amen? Christ is in you, the hope of glory. Nasa iyo ang Holy Spirit. Nasa iyo yung power. Available yung power. Ang problema nga lang, kadalasan, di ba, merong power. Okay? Umanggi ba dito? Umanggi? Umanggi, no? Okay? So, ngayon ko lang nakita. Kala ko umihi yung pusa eh. Laking pusa niya, no? Okay? So,
meron diyang outlet. Okay? Meron tayo ditong iwata. Okay? Iwata na air cooler. Kung hindi nakasaksak yung iwata na to, gagana ba? Hindi. Kailangan nakakonect sa power. Pero, halimbawa, nakasaksak naman pero hindi nakaswitch. Gagana ba? Okay? May power na ba? Nagfo-flow ba yung power? Pero kailangang i-switch. Kaya malamig. Nilalamigan ko lang. Ang init eh. Si Christian, ni number 1 lang eh. Okay? Kailangan ma-switch. Kailangan, meron tayong gawin. Ano yun? Be filled with the Spirit. Mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. At paano nangyayari yan? Okay? Kapag tayo ay lumalakad kasama ang Panginoon. Kapag hindi natin hinahayaan na nadudungisan tayo ng sanlibutan na ito, nadudungisan ng mga kasalanan na hindi ikinalulugod ng Diyos. So number 1, ito yung ating message last Wednesday, satanic opposition is powerless when we humble ourselves in the sight of God. At ating dinil yung pride dito, pride. Okay? Sino dito humble? Taas ang kamay. Wala? Walang humble dito? Ang yayabang nyo. Diba? Taas natin kamay. Sinong mayabang dito? Wala ring nagtaas. Walang gitna yan. Okay? Bawat isa sa atin may problem sa pride. Ha? Pag sinabi mo, hindi, humble ako. Hindi pinagmamalaki yung pagiging humble. Mga kapatid. Okay? So, kapag tayo ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, hindi magtatagumpay si Satan. Ano bang sabi doon sa James chapter 4? Open your Bibles to James chapter 4. Rini-review lang natin ito, ha? Rini-review lang natin para yung mga wala nung Wednesday, marinig din itong mensahe na ito. James chapter 4 verse 7. Okay? Ano ang sikreto? Sabi ko nga, hindi na to sikreto. Kasi sasabihin ko na sa inyo eh. Pero ano ang paraan para tayo ay magtagumpay laban kay Satanas? Anong sabi dito sa verse 7 ng James chapter 4? Submit yourselves therefore to God. Anong ibig sabihin ng submit? Tayo ay magpasakop. Ibig sabihin, pag nagpasakop tayo sa Panginoon, inilalagay natin yung ating sarili under the authority of God. Anything na ayaw ng Panginoon, hindi natin gagawin. At yung mga bagay na nais ng Panginoon, yun ang ating gagawin. So sabi dito, submit yourselves therefore to God. At mga kapatid, itong sinabi ditong submit yourselves therefore to God, ito din yung kinakailangan natin kung nais nating mapuspos tayo, mapangunahan tayo ng banal na Espiritu. Okay? So ano ba yung mangyayari kapag filled ka ng Holy Spirit? Okay? Ano mangyayari pag filled ka ng Holy Spirit? Tama yung lalabas sa iyong bibig. Tama yung actions mo. Tama yung thoughts. Pero, kung mali ang iniisip mo, marumi ang iniisip mo, mali ang sinasabi, mali ang ginagawa, indikasyon yan na hindi ka filled ng Holy Spirit. Madali lang naman eh. Okay? Black and white lang naman yan. Walang gray. So mga kapatid, sabi dito, submit yourselves therefore to God, resist the devil. You cannot resist the devil without first submitting to God. Kailangan muna mag-submit ka sa Panginoon. Magpasakop sa Panginoon, mapuspos ng banal na Espiritu, then you can resist the devil. Hindi sinabi ditong fight the devil. Hindi mo kayang labanan si Satanas sa sarili mo. Sabi ko nga nung Wednesday, huwag kang maghamon. Oy, Satanas, lumabas ka, magtuos tayo. Hindi. Kaya hindi mo kaya si Satanas. Si Satan, yung pinakamagandang angel na nilikha ng Diyos. At powerful din si Satan. Kaya nga mag-transform ni Satan into an angel of light. Huwag niyo isipin si Satan ay isang malaking halimaw, kulay pula, nanlilisik yung mata, merong tinidor na malaki, may buntot. Hindi. Si Satan, kaya niya mag-transform sa isang napakagandang nilalang.
Okay? Kaya, tuso si Satan eh. Lilinlangin ka niya. Okay? Ibibigay niya sa iyo yung mga bagay na akala mo ang ganda nito pero yung pala, patibong. Diba? Sino sa inyo nasubukan nyo na manghuli ng ibon? Sino nasubukan na manghuli ng ibon? Okay? Wala? Kawawa naman yung childhood nyo. Okay? Nung bata kami, para manghuli kaming ibon, kasama ko yung mga anak ni Pastor Angeles, si Sam, tsaka si Tim. Okay? Lalagay kaming pagkain. Merong kahoy, may tali. Okay?